puntos mo sana yun eh. Pagkakataon mo sana para makapagpaliwanag ng maayos. Pero binaliwala mo at inuna mo yung kayabangan mo. Kayabangan nga ba na matatawag kapisot o takot ka lang na harapin? Ba't hindi ka nag-attend doon sa preliminary investigation? Nabahag na ba ang buntot mo, kapisot? Wag ako ha. Wag si Ambalos. Ang ano mo, wag mo idadamay ang bumredyo sa katarantaduhan mo. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroon. At sa araw nito, panibagong vlog po tayo. Pag-uusapan po natin sa ngayon, yung patungkol po sa isang reporter po dyan sa May Dait, na kung saan ho, may hinahambalos po siya. Hinahambalos niya po si Pisot, mga kabayan po natin. So ano nga ba ang ilan sa mga punto na pinaglalaban niya po? Pag-uusapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala po si Kuya July. Baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0, pwede po nating i-follow at saka po pwede po nating i-like. So maraming salamat po sa inyo at suportahan po natin ang channel po ni na Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab. Lagi po nating panoorin at isama po natin yung mga Lingap partners. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong pinaka-main topic po natin. Dahil napansin po natin, yung isa po sa mga reporter dyan po sa May Dait, meron po siyang hinahambalos. Ang pangalan niya po ay si Hambalos Todo. Na kung saan nga ho, may mga komento po siya patungkol nga po dito sa pagkaso ni Kuya Bal Santos Matubang. Bagamat siyempre po sa ngayon, maraming mga nagpapaliwanag patungkol po sa kaso. Nakaramihan naman ho ay hindi naman abogado. Kamukha po natin, di ba po? May mga sinasabi rin tayo. Base lamang po yun doon sa pagkakaalam natin. Pero hindi po tayo expert at hindi natin sinasabi na tayo ay laging tama patungkol po sa kaso. Mga kabayan po natin. Ano ho? So ganun din po yung iba. Mga nagmamagaling din po pero sa totoong usapan, hindi naman po sila abogado. So sa pagkakataon po ito, ay consider naman po natin yung sinasabi. Yung isa po sa mga reporter dyan po sa Boom Radio na kung saan patungkol po dito sa kaso ang sinasabi niya. Siguro po unahin natin yung sinasabi niya patungkol po doon sa hindi pagsipot. Grabe yung mga padahak mo nonoy, padi. Hindi ganon. Hindi ganon. Yung mga padahak mo, sobre. Sasabihin mo, nandun ka, hindi ka pumunta. Tapos, parang yung datingan sa'yo, ini-ignore mo ang judiciary. Wala kang respeto sa judiciary, kapisot. Hindi tama yung ganon. Ang may patawag, piskalya. Sasabihin mo, 3 ulit naman ang patawag. Lul! Sa piskalya, pagka nag-schedule ng preliminary investigation, isang bisis lang yan. Hindi po yan barangay. Yung sinasabi nyo kasing 3 beses na pagharap, yan po ay kung barangayable ang kaso. Ang cyber libel case po ay criminal case. Hindi po siya barangayable case na pwedeng arigluhin sa barangay. Ano po? Kaya yan, pagka yung nag-schedule, abay dapat sumipot ka. Por respeto sa atin po namang judiciary. Hindi pa pwedeng ganoon kasi fiscal's office po 'yan. Pag hindi ka sumipot doon sa iyong sa patawag na preliminary investigation, abay waiver po 'yan on your part para masagot mo ng malinaw yung mga itatanong ng piskal tungkol po sa iyong kaso. 'Di ba? Waiver 'yon. Puntos mo sana yun. Pagkakataon mo sana para makapagpaliwanag ng maayos. Pero binaliwala mo at inuna mo yung kayabangan mo. Kayabangan nga ba na matatawag kapisot o takot ka lang na harapin? Sasabihin mo pa, kaya hindi ka sumipot, ginamit mo yung kukote mo. Paano ka nagkaroon ng kukote? Hindi mo ginamit yung kukote mo kasi kung ginamit mo yung kukote mo, haharap ka sa patawag ng piskalya. Hindi pa pwedeng ganon. Bakit ko alam? Kasi naranasan na po natin yan. Alam nyo, kapag alam nyo ang proseso po dyan, sasampahan ka ng kaso sa Fiscal's Office, mag-i-issue ng sumpina ang Fiscal's Office at na ikaw at mag-file ng counter affidavit. Kasama po dun sa sumpina na yon na ikaw ay pinapa-attend sa preliminary investigation ng naturang kaso. Ngayon, kung hindi ka po makaka-attend, i-require na lang na ikaw ay mag-file ng counter affidavit. But since na hindi ka pumunta dun sa dun sa preliminary investigation, kakikitaan ka agad ng piskal na parang napaka-unlow profile mo. Diba? Napaka-unlawful mo ng dating mo. Kumbaga, hindi tama. Tapos maririnig pa nila kung ano-ano yung mga palusot mo. Hindi maganda yon. Ngayon, eto. Dahil hindi ka sumipot, magpapile ka ng counter affidavit.
Pag nakita ng piskal yung counter affidavit mo, babasahin nila, pag-aaralan nila, at titignan yung complaint sa'yo kung mayroong prima facie. Pag may prima facie evidence po yan, maglalabas po ang piskal ng resolution. Tungkol po naman doon sa kaso. Kung may prima facie evidence. Maglalabas po ang piskalya ng resolution na may prima facie evidence. Ngayon, kung natanggap mo po yung resolution na yun, pwede ka namang mag-motion for reconsideration. Pwede kang mag-file ng motion for reconsideration. But after na ma-review ulit, at makita nila, mag-i-issue po sila ng decision with finality, na kinakailangan na po na magpaabot na ng information ng Fiscal's Office sa atin po namang korte to file a case. At pagka nasa korte na po, lalabasan ka na ng warrant. Kaya yung sinasabi mo na, ipinagmamayabang mo pa andun ako! Andun ako! Hindi lang ako nagpakita kasi ginamit ka yung kakarte ka. Di ba? Para kang si Bugs Bunny. Nakikita ko sa iyo, nagyayabang ka sa isang bagay na kulang ka naman sa kaalaman. Di ba? Katulad ng ginawa mo na pagbabalahura sa mag-ama ni Kuya Val at ni Kuya Rab. Naghahamon-hamon ka ng debate. Yun nga yung pagharap sa korte, sa piskalya, hindi mo magawa. Ano yan? Naglulukuhan ba tayo dyan, boss? Kung magaling kang magbardagol, alam mo yung cyber libel case, mabuti man lang sana kung yung kinasuhan mo, kung yung nagkaso sa iyo ay politiko. Okay lang kung politiko. Pero kahit politiko pa, pag ang korte ang nagpatawag, pag ang piskal ang nagpatawag at ang korte ang nagpatawag, abay, dapat maging, dapat matuto kang rumispeto, dapat sumipot ka. So yan mga kabayan po natin, ang sinasabi niya, mahalaga ho yung pagpapatawag doon nga po sa kinasuhan. Kaso nga lang ho, ay hindi sumipot. Mga kabayan po natin, kaya lalabas dito, sabi niya, aakyat na po yan. Dahil yung iba nga po nagsasabi na 3 beses muna daw yan na ipapatawag dyan. Tapos kapag hindi sumipot, magkakaroon na po ng warrant. Pero base naman po, dito sa narinig po natin mula po sa reporter, after po niyan, diretso na po, iaakyat na yun o kaya magkaroon na po ng search warrant. So kung sakaling totoo po yan po ay opinion niya lamang, mga kabayan po natin. So isa pa po, may sinabi pa siya, yung patungkol naman po sa pagkakabanggit ni Pisot, doon po sa Boom Radio. So ito po ang kanyang reaksyon. Hindi sana ako magre-react at tatahimik na lang tayo. Ako po si Hambalos ng Boom Radio Diet. Magre-react lang ako dito kay dito sa mayabang na si Kapisot. Ano ba to? Ano ba itong Kapisot na to? Kasi dun sa mga pagbabalahura mo kay Kuya Bal Santos Matubang, nabanggit mo ang Boom Radio Diet. Hindi naman kami nakikialam sa'yo. Ang yabang-yabang mo nung nagko-comment ka ng kung ano-anong laban kay Kuya Val. May pahamon-hamon ka pa ng debate, supot ka naman pala. Diba? Hindi pwedeng ganoon. O paano ngayon? May kaso ka na. Ba't hindi ka nag-attend doon sa preliminary investigation? Nabahag na ba ang buntot mo, Kapisot? Wag ako Wag si Ambalos. Wag mo idadamay ang Boom Radio sa katarantaduhan mo. Kung sino ka man Kapisot ka, wala akong pakialam sa'yo. Ang pinakang maganda mong gawin ngayon, harapin mo yung kaso mo, gago ka. Banat ka ng banat doon sa mga taong nakakatulong dito sa mga kababayan namin sa Camarines Norte. Kung ano-ano yung mga sinasabi mo, mga paratang mo. Ba't ngayon, hindi ka makaharap kay Kuya Val? Ba't di ka nakapunta doon sa Fiscal's Office? Doon sa preliminary investigation ninyo? Pag mayabang ka, pagka matapang kang magko-comment sa YT mo, dapat kaya mong panindigan yung sinasalita mo. Di ba, Kapisot? Abangan ko yung gagawin mo. Tingnan natin kung anong gagawin mo dito sa kasong isinampa sa'yo ni Kuya Val Santos Matubang. Hindi sa kinakampihan natin si Kuya Val. Kaya lang, dadami ng pambabalahura mo kay Kuya Val, pati Boom Radio. Nananahimik kami. Hindi kami nakikialam sa'yo. Di kita kakilala kung sino kang Kapisot ka. Ano ka ba? Kapisot o Pisot? Di ba? Gago ka. Pare ko, wag ganon, idol, Kung may problema ka, sarili mo lang problemahin mo. Hindi yung magdadamay ka pa ng isang radio station na hindi naman nakikialam sa'yo. So ayan po mga kababayan po natin. Yan din po yung binanggit ni Hambalos Todo. Patungkol nga po kay Pisot. Dahil kahit paano siya ay nakasubaybay din po. Dito po sa mga nangyayari sa Team Kalingap, kung paano tumutulong, may alam po siya. Tapos alam din po niya na maraming bumabatikos po sa Team Kalingap. At isa na nga po ito si Pisot. Kaya siya po ay nademanda, mga kababayan po natin. So yung mga narinig po natin, yan po ay opinion din po ng isa po sa mga kakilala po ni Kuya Val Santos Matubang na hayaan po natin. Yan po ay opinion. Kung sino man po ang nagbibigay ng opinion, yan po ay opinion nila. So kanya-kanyang respeto ho. At wag nating isipin ho na lagi tayong perpekto. Kung sakali man ho na tayo mamintas,
maraming bobo sa kalingap, mahihina ang utak, kung ano po, ay karapatan nyo po yan, mga bayan po natin. Basta ang sa amin ho dito, yung abot po ng aming kaisipan, po pwede naming ipaliwanag, po pwede po naming i-content, yun po ay nasa amin. Channel po namin ito, mga bayan po natin. At kung sakasakaling lumalabag kami, pwede nyo naman po kaming ireklamo. Malaya din po kayo, mga bayan po natin. Kamukha po ni Kuya Bal Santos Matubang, yung iba ho na sumusobra, sobra-sobra ang pang-aatake, antayin nyo po. Dahil si Kuya Bal Santos Matubang po ay nagsalita na. Lahat po yan. Lahat ng naninira po sa Team Kalingap, lahat po yan ay kakasuhan ni Kuya Bal Santos Matubang. So yan lang po muna siguro ang ating mixing reaction video po. Patungkol po dito sa isang reporter na kung saan ay hinahambalos masyado si Pisot, mga kabayan po natin. So maraming salamat. Kung inyo po itong nagustuhan naman, pwede po nating i-share. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga sunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless po. Bye-bye.